petisyon ang aking ibabahagi para sa araw na ito, November 13, Wednesday, na magatang How to Have Godly Wisdom. Ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Hope, Kabanatang 28, Talatang 28. How to have godly wisdom. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord that is wisdom, and to depart from evil is understanding. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat dahil ang karunungan mo ay patuloy mong ibinabahagi sa pamamagitan ng ganitong pagbubulay-bulayan namin sa bawat umaga. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, upang kami ay patuloy mong binibigyan ng kalakasan. Patuloy na ang iyong banal na espiritu ay patuloy naming nararamdaman at lagi namin itong isinasabuhay. Kaya nga, Panginoon, sa kalakasan namin sa umagang ito, samahan mo kami upang pag-aralan ang mga salita mo na nagbibigay sa amin ng karunungan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Po, magandang umaga sa lahat po na patuloy na sumusubaybay sa ating pang-umagang debosyon. Muli niyo po akong makakasama sa ilang minutong pagbabahagi ng ating paksa. Brother Jonathan Pereras po, last Monday ay naging title sa ating paksa ay Godly Wisdom o Karunungang Makadiyos. Ngayon naman po ay paano ba magkakaroon ng karunungang makadiyos? Sabi po ng talata na aking binasa ay ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Ano ba itong pagkatakot na ibig sabihin sa tao? Una, kailangan nating matakot sa mga bagay na ating iniisip, sinasabi, at ginagawa na labag sa kautusan ng Diyos. Kung iniisip natin ay immoral, palalo at walang pakundangan sa kapwa at kasama ito sa ating pananalita, kung saan ay nagagawa natin sa paraang sadya o hindi man, ay dapat na mag-isip na mabuti bago sabihin o gawin kung ito ba ay angkop sa pamantayan ng ating Panginoon. Naroon ang pagkatakot upang hindi tayo makapaminsala sa ating mga sarili o sa ating kapwa. Ibig ng Diyos na tayo, ang mga tao, bagamat nagkasala ng una pa man, ay hindi pinabayaan. Tunghayan po natin sa Judges 10:6. O ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot at sa mga Diyos sa Syria at sa mga Diyos sa Sidon at sa mga Diyos sa Moab at sa mga Diyos ng mga anak ni Ammon at sa mga Diyos ng mga Pilisteo, at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi na naglingkod sa kanila. Ito ang mga taong inilabas ng Diyos sa Ehipto mula sa mahabang panahon ng pagkaalipin, ngunit pagdaka ay nagbago. Ang bayang pinili ng ating Diyos Ama ay nawalan ng takot noong sila ay nakalaya mula sa pagkakaalipin. Ngayon sa ating panahon, dahil kadugtong tayo ng kasaysayan upang maalaman natin na tayo man, bagamat hintil, mababasa po ito sa Genesis 10:5, ay kailangang humiwalay at umiwas sa gawang kasamaan upang malinang ang ating pagkaunawa at patuloy tayong bigyan ng karunungan angkop sa pamantayan ng Diyos. Alam nating mahirap na makapasok sa pinto ng langit, ngunit magagawa. Tignan po sa Revelation 4:1.
Kaya pinapaalalahanan ng tao na matakot tayo sa Diyos upang taglayin ang karunungang mag-aalis sa atin sa paggawa ng masasamang bagay. Sapagkat hindi pahihintulutan ng Diyos sa kanyang kaharian na maghari ang kasamaan, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Nawa ang ating ginagawang pagbubulay sa mga umagang debosyon ay daan ng ating pagkaunawa na unahin ang pagkatakot sa Diyos na siyang gagabay sa atin na hindi niya tayo hahayaan sa anumang maghapon nating gawain. Tataglayin natin ang dulot niyang karunungan, kung saan tayo ay payapa, ligtas, at may karunungang nagmumula sa Diyos. Pinagpala nawa tayo upang gawin at sanayin natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Sa lahat ng ating panahon, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Muli po tayong manalangin. Panginoon, narinig mo ang aming pag-aaral mula sa iyong mga salita. Nawa ang mga karunungan ito ay patuloy naming taglayin, patuloy naming ipamuhay, at makita sa amin, Panginoon, ang karunungang nagmumula sa iyo. Nawa sa aming pag-aaral, Panginoon, patuloy mo kaming ingatan sa buong maghapon ng aming mga gawain, mga gagawin, sa trabaho, sa pag-aaral, sa gawaing bahay, Panginoon. At patuloy mo po kami ihanda sa isang linggo kung saan ang aming pananambahan ang siyang simula ng araw ng aming isang linggo. Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, na sa kalagitnaan ng isang linggo naroroon ang aming pag-aaral sa iyo. Taglay namin ang kalakasan, ang kapayapaan na dulot ng iyong karunungang ipinamamalas sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang na nagagawa sa kabila ng aming mga pag-aaral na ito, Panginoon. Muli, ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy naming kalakasan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Isa na naman pong edisyon ang ating narinig o natunghayan. At ako po ay patuloy na may kagalakang magbahagi sa ganitong gawain. At muli po akong nag-aanyaya sa inyo na sa araw ng Biyernes para sa huling bahagi muli ng isang linggong edisyon ng ating morning devotion ay muli ko kayong inaasahan na makasama. Maraming salamat po. Naroroon ang kainaman dahil ang lahat tayo ay nagiging kabahagi sa iglesia. Kaya nga po, God bless us all in all we do, what we say, and what we think. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Paalam.